Ah, joke time muna tayo mga kababayan para laging masaya lang yung ating vlogging. Paano niya, Mr. Maravillas, yung kwentong katatawanan? Padala to mga kababayan ni Lord na Bimalik. Kwentong pangit. Tuwang-tuwa ka niya, Mr. Maravillas, sa salitang pangit. Ikaw mismo yung tinatamaan. Yan naman, tanggap ko man po. Ang problema mga kababayan, kung pangit ka tapos tawag mo gwapo. May mga kakilala ko rito, mas pangit pa sa akin pero tingin niya sa sarili, pogi. Hindi matanggap yung katotohanan sa pagkatao niya. Kaya ako po, tanggap na tanggap ko. O di ba? Dito tayo sa kwentong pangit. May isang estudyante daw, nagtanong sa kanyang guro. Sabi ng estudyante, "Ma'am, bakit po may pangit at maganda? May matalino at saka bubo?" Sabi ng guro, "Iha, talaga niyang ganyan ang buhay. If you are beautiful anya, usually, bubo. If matalino naman anya, madalas pangit." Sabi ng guro, sagot doon sa eskwela niya. "Kaya niya, ang payo ko sa'yo," sabi ng teacher doon sa eskwela, "you must learn to accept it." Ganda ng advice ng guro. Tama naman po. Sumagot yung estudyante, nagpasalamat. "Thank you, ma'am. Ang tali-talino nyo talaga po." Biglang nanlisik yung mata ng guro. Bakit kaya nagalit yung guro? Umasim, nanlisik yung mga mata. Masama mga kababayan yung tingin doon sa kanyang eskwela. Sabay talikod. Sinabihan siya ng kanyang eskwela, "Thank you, ma'am. Ang tali-talino nyo talaga." Siya yung may sabi po na pag matalino, usually bubo. Hindi. Pag, baliktad yata. Pag maganda, usually bubo. At pag pangit, usually matalino. Sumama yung loob ng teacher. Anyway, matik na po. 200 pesos. Padala po ninyo yung GCash number ninyo. Lord na Malik. Kasama ka na rin sa monthly raffle. 5,000 yung mabubunot natin. 5,000 pesos. Ayos. Grand prize natin sa December, 10,000 pesos. In other prizes. Dito na tayo mga kababayan sa seryosong topic natin. Kasi itong si Atty. Glenn Chong po, binabanatan po yung ating administrasyon. Sinisisi po at ina-accuse yung ating administrasyon ng korupsyon. Dahil daw po mga kababayan, doon sa bumagsak na tulay sa Isabela, itinuturo po ang sisi mga kababayan kay President Bongbong Marcos. Huwag kami, Atty. Glenn Chong. Yan sabi niya dito, grabe talaga ang magnanakaw. Ang pagnanakaw nila sa Kabanang Bayan, halos 14 milyong piso bawat metro ang alaga ng bridge sa Isabela na bumagsak isang buwan lang mula nang matapos ito. Yan sabi niya dyan, endemic corruption. I cannot believe that a 90-meter bridge costing 1.25 billion pesos or nearly 14 million pesos per meter will collapse in just 1 month after completion. Huwag kami, Glenn Chong. Fake news ka na naman. Kalkalin mo nga kung sino ang dapat managot dito. Pinapaimbestiga nga, sabi ni PCO Yusek Castro, at dapat managot yung dapat managot. Napakalinaw po mga kababayan. Ang responsible nito, yung previous administration po ni dating Pangulong Digong. Malinaw po sa report ng Inquirer, the bridge which connects Cabagan to Santa Maria Town was initially funded with 639 million pesos in 2017 and was supposed to be completed
by 2019. However, construction delays pushed its completion to 2021. Structural defects discovered that same year led to an additional 274.8 million pesos being allocated for retrofitting work, which was completed on February 1, less than a month before the collapse. Pinagmalaki pa nga ng mga DDS, President Rodrigo Rodi Duterte, May 30, 2021, superb landmark bridge, Santa Maria, Cabagan, Isabela. Pinagmalaki pa ninyo yung kampo ninyo. Pinagmalaki. Napakalinaw. Attorney Glenn Chong. Pagkatapos ngayon, kasi bumagsak, ituturo ninyo yung ating administrasyon. O yan ang ebidensya. Yan ang timeline. Yung binagsakang Tatak Duterte Bridge, nag-collapse po. 2014 siya, based sa report. Pre-napose siya, mga kababayan, noong 2014 ng Aquino administration. So sabi dyan, the project were funded till Duterte administration adopted the project. So 2015, ongoing project na siya. And in 2016, it was tagged as Duterte Legacy. Or in Tagalog, Tatak Duterte, and constructed under the program of Duterte's Build. Pinangalandakan pa nga ni Mark Villar. Di ba? Pati na mga DDS vloggers, biniblame pa, sinasabihan yung mainstream media na hindi kinocover daw. Bias daw at bayaran. Ganon yung sabi ng mga DDS vloggers. Ayan. Dito, nakapublish dito mga kababayan. Yan ang sabi nila. Landmark Bridge, Santa Maria, Cabagan. Sabi dyan, thanks PRRD, Landmark Bridge in Isabela na hindi binabalita ng mainstream media. Basta bayad media, asahan walang balita na maganda. Kaya kampi sila sa dilaw dahil maraming pera pambayad sa kanila. Mabuhay ang Duterte administration. Yan Tatak Duterte daw. Tatak Duterte, world trending topics. So, 2017, construction begins. Ayan po. Yan ang timeline po. Tapos, 2019, completed sana, na found out may diferensya. Noong 2023, PBBM administration found out that the previous project of Duterte were substandard materials. As of 2023, the project should reconstruct. Kaya po may retrofitting, strengthening na ginawa, but failed due to substandard materials na ginamit daw. Kaya po nagiba. Pinapaimbestiga na ngayon. Pagkatapos sasabihin mga kababayan ni Attorney Glenn Chong, ituturo yung Marcos administration. Sinubukan pa nga po na isalba. Kaya lang hindi kaya kasi yun mismo original na pagkagawa, defective siya. May problema talaga. Umaalog-alog. Kasi kung hindi po na found out na may diferensya, bakit naman magbabudget pa yung Marcos administration for strengthening, retrofitting? Tama po? Huwag kami Attorney Glenn Chong. Ito mismo ang ebidensya o report ng mainstream media. Inquiry rito. However, construction delays post its completion to 2021. Structural defects discovered that same year led to an additional 274.8 million being allocated for retrofitting work, which was completed on February 1, less than a month before the collapse. Kita ninyo? Hindi na talaga maisalba. Ayan tuloy, nasayang yung milyon-milyon. 1.2 billion yung total, yung kahabaan na yon. Milyon-milyon yung nasayang na pera po. Baka yung buong 1.2 billion ng project, buong kahabaan ng tulay po, defective na. So kailangan talaga tingnan mabuti. Kaya pinapaimbestiga po ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Sabi doon sa press briefing ni PCO Yusek, Claire Castro,
Yan po. Sabi ni Yossi Castro, nagkausap na kami ni Pangulo kahapon regarding this. Ito talaga ay papaimbestigahan kung may bahid man ng korupsyon sa nangyaring ito mula pa noong 2014 hanggang sa ngayon. Kung meron man, hindi talaga pwedeng hindi managot. Yan ang sagot ng Pangulo, lalo na kung may bahid ng korupsyon. Naintindihan mo na, Atty. Glenn Chong. Sabagay, kayo-kanuyo na lang po ang naniniwala sa mga kwento ninyo. Yung ating the general public hindi naman po maniwala kasi alam naman po ng ating mga mamamayang Filipino na kasama kayo doon sa binansagan ni Executive Secretary Lucas Bersamin na one-man factory. Di ba kasama kayo? One-man na factory anya ng fake news, si Digong. Supporter kayo ng one-man factory ng fake news. So ba't kami maniniwala sa inyo? At kitang-kita po yung ebidensya na yung project largely pinunduhan at pinunstruct during the time ng previous administration. Ayan siya. You see, mga kababayan, yan, sabi ni Rex Paul Arjona, Duterte era bridge in Isabela collapse. Pag puro korap, matinding pahirap. Sabi ng abogadonews.com, abogado.com.ph, Castro heads to roll after Isabela Bridge collapse as Marcos orders probe. Napakalinaw po kung sino yung dapat na managot. Anong administrasyon ginawa, mga kababayan, yung tulay na collapsible. You see? At itong ating programa, mga kababayan, atid sa inyo nitong ating mga sponsors. Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapay po sa mga pulses in affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito sa mukha naman yung application, anti-aging, Automax po siya. Ito ay Glow 60, mga kababayan. Whitening po siya, made in South Korea. Ito naman po, Ningxia Red Mix Fruit Drink. Gawa po siya sa goji berry. May anti-cancer properties po siya. At sa mga nagana po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab car rental din po kami. At bills payment po sa aming office. At saka sa mga mahilig po sa mga imported bags, manood po kayo sa live selling ni Madam Eileen Rosales sa kanyang Eileen Closet po. Pati mga shoes, ito yung kanya po. Ito yung kanyang page. Kita ninyo, napakagandang mga online selling po siya. Si Madam Eileen Rosales. At cellphone number niya po, 773-798-7816.